Magandang araw sa inyong lahat mga kaaswang story. Sa gabing ito, isang misteryoso at nakakatindig balahibong kwento na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Pero bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga kwento tungkol sa aswang, kababalaghan at mga misteryosong pangyayari, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta para makagawa pa tayo ng mas marami at mas nakakatakot na kwento. Kaya kung handa ka na, patayin ang ilaw, lakasan ang volume at simulan na natin ang kwento. Matandang manggagamot. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Antique, may nakatirang matandang lalaki na kilala ng lahat bilang Mang Isko. Mahigit 70 taong gulang na siya. Tahimik, payat at palaging may dalang lumang bayong na puno ng mga dahon, langis, asin, bawang at iba't ibang halamang gamot. Kapag may nilalagnat, nasusugatan o biglang nagkakasakit ng hindi malaman ang dahilan, kay Mang Isko lumalapit ang mga taga-baryo. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi ordinaryong manggagamot si Mang Isko. May kakayahan siyang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. At sa loob ng maraming taon, may isang lihim siyang hindi kailanman ikinuwento kahit kanino. Isang gabi, habang malakas ang ulan, may sunod-sunod na kumatok sa kanyang pinto. "Kaisko, Kaisko, tulungan mo kami." Pagbukas niya, nakita niya ang isang lalaking basang-basa at halos hindi makahinga sa pagod. "Ang anak ko po, si Lina. 3 araw nang nilalagnat, pero ngayong gabi may kakaiba na siyang sinasabi." Hindi na nagtanong si Mang Isko. Kinuha niya ang kanyang bayong at agad silang nagtungo sa bahay ng lalaki. Pagdating nila roon, nakita niya ang dalagang nakahiga, maputla ito, nanginginig, at tila may kausap kahit nakapikit. Ngunit hindi ang dalaga ang unang tiningnan ni Mang Isko. Napatingin siya sa bintana. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, may isang maitim na nilalang na nakatayo. Mahaba ang mga kamay nito, mapupula ang mga mata, at nang mapansin nitong nakikita siya ni Mang Isko, unti-unti itong ngumiti. "Lumabas kayong lahat sa silid," utos ng matanda. Kinuha niya mula sa bayong ang isang maliit na bote ng langis. Biglang kumulo ang langis kahit walang apoy. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Aswang. Maya-maya may malakas na kalabog sa bubong. Kalabog. Nagsigawan ang mga tao sa loob ng bahay. Pero nanatiling kalmado si Mang Isko. Kinuha niya ang kanyang lumang baston at lumabas sa bakuran. "Alam kong nandyan ka," sigaw niya. Tumahimik ang paligid. Pagkatapos, may narinig siyang mabigat na paghinga mula sa kanyang likuran. Pagharap niya, naroon na ang nilalang. Ngunit sa halip na umatake, nagsalita ito. "Matagal na kitang hinahanap, Isko." Nanlaki ang mga mata ng matanda. Pamilyar sa kanya ang boses. "Hindi maaari." Tumawa ang nilalang. 40 taon na ang nakalipas mula nang huli tayong magkita. Doon naalala ni Mang Isko ang gabing nagpabago sa kanyang buhay. Noong binata pa siya, pinatay ng isang makapangyarihang aswang ang kanyang ama, ang taong nagturo sa kanya ng panggagamot at pakikipaglaban sa masasamang nilalang. At ngayon, nakatayo sa kanyang harapan ang mismong nilalang na matagal na niyang hinahanap. Mahigpit na hinawakan ni Mang Isko ang kanyang baston. "Ngayong gabi, matatapos na ang sinimulan mo." Biglang sumugod ang aswang. Ibinuhos ni Mang Isko ang langis sa lupa at ikinalat ang asin at dinurog na bawang sa paligid. Napaatras ang nilalang hanggang sa nagsimulang sumikat ang araw. Hindi na nakatakas ang aswang. Nang tamaan ito ng unang sinag ng araw, napasigaw ito at unti-unting naging abo. Akala ni Mang Isko, tapos na ang lahat. Nagkamali siya. Kinabukasan, tuluyan nang nawala ang lagnat ni Lina. Ngunit habang naglalakad pa uwi si Mang Isko, biglang kumulo muli ang langis sa loob ng kanyang bayong. Huminto siya, napatingin siya sa malayong kabundukan. May isang babaeng nakasuot ng puti na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi gumagalaw, nakatitig lamang sa kanya. Biglang umihip ang malamig na hangin at kahit napakalayo ng babae, malinaw na narinig ni Mang Isko ang boses nito. "Pinatay mo ang anak ko." Pagkatapos ay bigla itong nawala. Doon naunawaan ni Mang Isko ang lahat. Ang aswang na napatay niya
ay hindi pala nag-iisa, may mas makapangyarihang nilalang na naghihintay sa bundok. At ngayon, siya naman ang hinahanap nito. Mula noon, may kakaibang nangyari sa baryo. Tuwing hating gabi, sabay-sabay tumatahol ang mga aso. May mga kambing at manok na natatagpo ang patay kinaumagahan at may mga taong nagsasabing may nakikita silang babaeng nakaputi na naglalakad sa gilid ng kagubatan. Hanggang isang gabi, may batang nawala. Si Tomas, 10 taong gulang, huling nakita ang bata na naglalaro malapit sa paanan ng bundok. Agad hinanap ng mga taga-baryo, ngunit walang nakakita sa kanya. Nang malaman iyon ni Mang Isko, kinuha niya ang kanyang langis. Pagbukas niya sa bote, malakas itong kumulo. Alam na niya kung nasaan ang bata, sa bundok. "Kaisko, huwag kayong pumunta ng mag-isa," sabi ng kapitan ng baryo. Umiling ang matanda. "Kapag marami tayong pumunta, mas maraming buhay ang malalagay sa panganib." Bago lumubog ang araw, naghanda siya. Langis, asin, bawang, mga tuyong dahon at ang lumang baston ng kanyang ama. Pagkatapos ay mag-isa siyang umakyat sa bundok. Habang papalalim siya sa kagubatan, lalong tumatahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang ibon, walang tunog maliban sa kanyang mga yapak. Hanggang sa may narinig siyang bata. "Tulong," huminto si Mang Isko. "Tomas? Tulong po." Sinundan niya ang boses, ngunit nang makarating siya sa isang malaking puno, walang bata. Sa halip naroon ang babaeng nakaputi. "Nahanap mo rin ako." Biglang nagiba ang mukha nito. Humaba ang mga kuko. Naging kulay pula ang mga mata at lumitaw ang matutulis nitong pangil. "Nasaan ang bata?" tanong ni Mang Isko. Tumawa ang babae. "Buhay pa siya. Pero bago sumikat ang araw, magiging katulad namin siya." Mahigpit na hinawakan ni Mang Isko ang kanyang baston. Hindi mangyayari iyon. Biglang sumugod ang babae. Mabilis na umiwas si Mang Isko. Hinampas niya ito ng baston. Napaatras ang nilalang ngunit hindi ito nasaktan. Tumawa lamang ito. "Matanda ka na, Isko." Muling umatake ang babae. Sa pagkakataong iyon, tinamaan si Mang Isko sa dibdib. Bumagsak siya sa lupa. Dumugo ang kanyang braso. Lumapit ang aswang. "Katulad ka rin ng iyong ama. Akala ninyo kayang protektahan ng mga halamang iyan ang lahat." Napatingin si Mang Isko sa baston. Doon niya naalala ang huling sinabi ng kanyang ama bago ito namatay. "Anak, hindi nasa langis, asin o bawang ang tunay na lakas ng manggagamot. Nasa tapang niyang ipagtanggol ang iba kahit sarili niyang buhay ang kapalit." Dahan-dahang tumayo si Mang Isko. Kinuha niya ang maliit na kutsilyong nakatago sa loob ng baston. Sinugatan niya ng bahagya ang kanyang palad. Pinatakan niya ng dugo ang langis. Biglang nagliyab ang langis sa bote. Napaatras ang babae. "Anong ginawa mo?" Hindi sumagot si Mang Isko. Ibinuhos niya ang nagliliyab na langis sa paligid ng nilalang. Nabuo ang isang bilog na apoy. Nagsisigaw ang aswang habang pilit na tumatakas. Ngunit hindi ito makalabas. "Hindi mo ako kayang talunin." Sigaw nito. Tumingin si Mang Isko sa silangan. Malapit nang sumikat ang araw, ngunit biglang tumawa ang babae. "Kung mamamatay ako, mamamatay rin ang bata." Napalingon si Mang Isko. Mula sa likod ng malaking puno, nakita niya si Tomas, nakatali, walang malay. At unti-unting nilalamon ng apoy ang paligid. Kailangang pumili ni Mang Isko. Hintayin ang pagsikat ng araw upang tuluyang mapuksa ang aswang o iligtas ang bata. Hindi siya nagdalawang isip. Tumakbo siya patungo kay Tomas. "Hanggang ngayon mahina ka pa rin." Sigaw ng aswang. Binuhat ni Mang Isko ang bata. Ngunit habang papalabas sila, nakawala sa bilog ang nilalang. Mabilis itong lumipad patungo sa kanila. Wala nang oras para umiwas. Yumakap si Mang Isko kay Tomas at iniharang ang sarili. Ngunit bago sila maabot ng aswang, sumikat ang araw. Tumama ang liwanag sa mukha ng nilalang. Napakalakas ng sigaw nito na umalingaw-ngaw sa buong bundok. Unti-unting nasunog ang katawan nito, hanggang sa tuluyan itong naging abo. Pagsapit ng umaga, nakita ng mga taga-baryo si Mang Isko na bumababa mula sa bundok. Karga niya si Tomas, "Anak ko." Tumakbo ang ina ng bata. Buhay si Tomas. Mahina ngunit ligtas. Nagsaya ang buong baryo.
Ngunit napansin nilang sugatan si Mang Isko. Ka-Isko, dalhin natin kayo sa bayan. Ngumiti lamang ang matanda. Pagod lang ako. Umuwi siya sa kanyang maliit na bahay. Inilapag niya ang lumang bayong at isinandal sa dingding ang baston ng kanyang ama. Kinagabihan, sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, walang tumahol na aso, walang kakaibang nilalang na nakita, tahimik ang buong baryo. Lumipas ang maraming taon, namatay si Mang Isko sa katandaan. Ngunit hindi kailanman nakalimutan ng baryo ang matandang manggagamot na nagligtas sa kanila. At may isang bagay na ipinasa niya bago siya pumanaw, ang kanyang lumang bayong, ang bote ng langis, at ang baston ng kanyang ama. Ibinigay niya ang mga iyon kay Tomas, ang batang iniligtas niya sa bundok. Dahil habang lumalaki si Tomas, napansin ni Mang Isko na mayroon din itong kakaibang kakayahan. Nakikita rin nito ang mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. At isang gabi, maraming taon matapos mawala si Mang Isko, may kumatok sa bahay ni Tomas. "Ka-Tomas, tulungan mo po kami. May kakaibang nangyayari sa anak ko." Tahimik na kinuha ni Tomas ang lumang bayong ni Mang Isko. Binuksan niya ang maliit na bote ng langis at bigla itong kumulo. Napatingin si Tomas sa madilim na kagubatan. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti siya dahil naalala niya ang huling bilin sa kanya ni Mang Isko. Habang may taong handang tumayo laban sa dilim, hindi kailanman maghahari ang kasamaan. At mula nung gabing iyon, nagkaroon ng bagong manggagamot ang baryo at S.I. Tomas iyon wakas.